Sulat ng Puso. Bristol Invictus 400RR. May mga ilan nga na nagsasabi na napaka-unfair naman daw kay Yamaha R3 kasi si Yamaha R3 is accurate lang na 321 cubic centimeter engine displacement. Ang displacement niya sa kanyang ORCR. Ang Invictus 400RR na guys, ang isa sa pinakamurang sports bike na mabibili mo dito sa Pilipinas. Kung titignan sa kanyang physical appearance, talaga namang napakasulit ng sports bike na ito. Makikitaan din siya ng napakagandang body pairings at meron din siyang mga new technology na nilagay, magagandang safety features at syempre more on aerodynamics design. Pero kay Invictus 400RR nga guys, meron siyang introductory price na 278,000 pesos. Kaya talagang sulit na sulit at isa na nga si Invictus 400RR dito sa Pilipinas na sports bike na 400cc na pinakamura. Meron siyang 322 cubic centimeter engine displacement with a parallel twin cylinder and meron siyang bore and stroke na 68mm by 44.1mm. Naka 8 bulbs na nga ito and dual overhead cam, naka 6-speed transmission with slipper clutch. And syempre guys, siya ay naka liquid cooled engine. How about sa kanyang maximum power? Meron niya itong 39 HP at 10,500 RPM with a maximum torque na 22 Nm of torque at 9,000 RPM. Kaya niya ngang abutin ang kanyang top speed sa bilis na 170 km/h. Syempre nakadepende pa din yan sa rider, pero sa bilis na 170 km/h masasabing di na mabagal para sa ganyang bike. Sobrang unique ng pagkakadesenyo dito at mas pinay-slim and more aggressive body position and aerodynamic design ng bike na talagang sulit na sulit. And ang mga ginagamit nga na materyales dito is talagang magagaan para more speed sa bike pagdating sa kanyang pairings, kaya aasahan nating big performance talaga ang ibibigay ng bike na to. Naka full color TFT displays na nga ang kanyang panel gauge and syempre naka push up clip on handlebar para sa mas maganda at stable na handling and relaxed position para sa rider. At pagdating naman sa kanyang chassis, ito ay naka multi-tube steel frame na mas lalong pinagaan. And ito na guys, ang isang magandang feature sa kanya is yung kanyang single-sided swing arm. Sa kanyang braking system, ito nga guys is merong 320mm front Nissan fork piston radial mounted caliper and 240mm sa likod disc brake, and syempre meron siyang dual channel ABS for safety features. Kamusta naman ang sukat ng kanyang mga gulong? Sa unahan nga, ito nga ay naka 120/70/17 size na gulong sa harap and 150/60/17 naman sa kanyang likuran. May bigat lamang siya na 151 kg. Mas magaan ang motor na to sa Yamaha R3. Kaya ngayon nga guys is available na nga po ang Invictus 400RR dito sa Pilipinas at ang presyo nga po niya is nagkakahalaga ng 278,000 pesos. Siya na nga po talaga ang isa sa pinakamurang 400cc sports bike na mabibili mo dito sa atin. And guys, hindi lang to basta-basta kasi isa din to sa pinakasulit na sports bike. Alam nyo ba guys na siya lang po ang merong magaan na power to weight ratio na 400cc, 151 kg. Kaya talagang sulit na sulit to. Talagang tinapatan nga ni Bristol Motorcycle Philippines si CF Moto sa kanilang dalawang sports bike na pinagtapat. For my personal opinion guys, talagang masasabi ko na okay talaga ang sports bike na ito. Yes po, alam naman natin guys na 321 cubic centimeter engine displacement siya, pero kung mapapansin, hindi pa rin talaga siya pasok sa expressway. Pero syempre, medyo malakas si Bristol Motorcycle kaya nagawa nilang 400cc ito sa kanyang ORCR. At talagang nakakapanabik na meron na namang bagong 400cc sports bike. Ito ngang si Bristol Invictus 400RR. Ang inilabas nga po na version dito sa Pilipinas guys is yung standard version nga po na RG3 ng Cyclone Songjen. At ito nga po guys na inilabas ni Rusi na bago nilang 400cc na si Rusi Cyclone 400S is isa nga pong standard version. Limited stock nga lang po ang inilabas nila muna dito sa Pilipinas guys, kasi titignan po ng company na Rusi kung papatok ba ito dito sa atin. Kano naman kaya ang kanyang cash price, ang kanyang down payment at ang kanyang monthly. Pagdating nga po sa kanyang cash price
guys, meron nga po siyang cash price na 280,000 pesos. For my personal opinion guys, para sa isang ganyang klaseng motor, okay lang po ang 280,000 pesos. Accurate na din naman siya. Pero ito guys is pwede na rin po siya sa installment. And meron nga po siya guys na down payment na 60,000 pesos. Yun po ang kanyang installment. At kung sa monthly naman guys is meron nga po siyang 9,030 pesos kapag 3 years nyo siyang babayaran. 12,235 pesos naman po kapag 2 years nyo siyang babayaran. And syempre kapag 1 year nyo naman po siyang babayaran, ang inyo nga pong monthly is magiging 21,860 pesos. Pinanggit ko nga po doon guys na meron po siyang features na dual camera. Isang front camera nga po at rear camera. Pero sad to say guys na wala nga pong camera ang Rusi Cyclone 400S na available dito sa Pilipinas guys. Kasi nga po standard version po ang dinala nila dito sa atin. Ang Rusi Cyclone 400S nga guys is meron nga pong 21 liters sa kanyang fuel tank capacity na meron nga pong fuel consumption na 4.5 liters per 100 kilometer. Syempre guys, ganun pa man po, bawing-bawi naman po sa engine specs ang motor na ito. Katulad nga lang po sa kanyang engine displacement na meron nga pong 401 cubic centimeter engine displacement na talaga namang pasok na pasok po sa expressway. Syempre siya po is naka 2-cylinder, 4-stroke, single overhead cam with 4 valves. Syempre guys, mas matipid nga po ito sa maintenance dahil po siya is naka water cooled. Syempre naka fuel injected na rin po sa kanyang fuel system and meron po siyang sleeper clutch. Hindi basta-basta na sleeper clutch ito guys. Ang ginamit nga po sa kanya na sleeper clutch is FCC. FCC? Ano yun? Ang FCC ay isa pong Japanese company na ang purpose is makapagbigay sa mga automobile and motorcycle high technology clutch. Kakatulong nga po ang assist sleeper clutch para nga po mapanatili niyang stable ang rear tire mo kahit mag hard downshift ka. And syempre makakatulong din po siya na maprotektahan ang mga gearing mo kapag nga po nag hard downshift ka. And syempre more on comfortability sa kanya nga pong clutch lever dahil sa malambot nga po ito. Ang motor nga po nito guys is nagmula po sa brand na Songjin at doon nga po ito nagmula sa bansang China. Songjin is isang malaking company na nagmamanufacture ng mga motor at mula pa nga po ng 1992 until now guys is talagang nagmamanufacture sila. Alam mo ba na 1 million units taon-taon ang napoproduce nila? Ganon sila katindi. At ang Songjin is hindi tatagal sa motorcycle industry kung palpak, bulok, walang kwenta ang kanilang mga gawa. Sa katunayan, madami na ding malalaking motorcycle brand na nagtitiwala sa Songjin at nakikipag-tie up sa kanila. Kaya pinapakita lang nito na di din basta-basta ang Songjin. Ang Songjin guys ang isa sa pinakakilala nga pong motorcycle brands sa bansang China na talaga namang nagtitiwala po ang karamihan dito. And bilang paglilinaw guys, si Rusi po is nag-aangkat lamang po ng mga motor para nga po i-market dito sa Pilipinas para ibenta. Hindi po si Rusi mismo ang gumagawa ng mga motor na binebenta nila dito sa Pilipinas. Kaya nga po yung mga katagang bulok ang Rusi, walang kwenta, mahina. Hindi po yun totoo dahil alam naman natin guys na ang Songjin is talaga namang katiwa-tiwala po na motorcycle brand. Alam nyo ba na 3 dekada na po silang matagal sa motorcycle industry. Kaya sa loob nga po ng 3 dekada guys, madami na din naman na talaga silang napatunayan pagdating sa motorcycle industry. Meron nga po siyang malakas na stopping power guys na meron nga pong dual disc brake sa harapan and syempre meron na po itong features na ABS o anti-lock braking system. Para sa akin guys, sulit na sulit nga po ang motor na ito at para nga po sa brand na Rusi, syempre naman talagang napakalaking achievement nito guys. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 42 HP at 9,500 RPM and meron naman siyang maximum torque na 39 Newton meter of torque at 8,000 RPM. Para sa ganyang kalakas guys na maximum power and maximum torque na performance na isang makina, sulit na sulit at okay na okay po yan. Hindi ka talaga mabibitin, talaga mabibigla ka lalo na nga po sa lakas ng kanyang torque na 39 Newton meter of torque at 8,000 RPM. Malakas po yan para sa isang 400cc. Kitang kita talaga guys sa motor na ito na talagang pinag-isipan nga po, magaganda nga po ang ginamit na materyales sa kanya na kahit nga po sa kalit-litang detalye talagang sulit na sulit. Kita din po ang kanyang magandang bodywork, physical appearance and kanya nga pong aerodynamic. Rusi Cyclone 400S guys is available na po dito sa Pilipinas. Kaya isa na naman pong achievement ni Rusi ang motor na ito at talaga namang kitang kita po na sulit po ang 400 na ito. Si Rusi Cyclone 400S.
Guys, isa na namang good news para nga po sa iba nating mga kababayan na mahilig sa mga maxi scooter na pasok sa expressway, kasi nga po meron na naman tayong bago na pwedeng ma-avail dito sa Pilipinas. Dadalhin na po at naandito na po sa Pilipinas ang motorcycle na ito, ang maxi scooter na ito, ang XP 400cc. Talagang kakaiba, unique at talaga namang napaka-forma ng maxi scooter na ito. Kung ang habol mo nga talaga is adventure ride, mga long ride, mga off-road gaming, pwede talaga ang maxi scooter na ito, at doon talaga ito naka-design. Dito nga sa atin guys sa Pilipinas is naandito na po ang maxi scooter na ito, ang XP 400cc. Ang maxi scooter na to guys, talagang makikitaan mo siya ng napakaangas, napakagandang physical appearance at saka aggressive looking. Talagang kitang-kita sa kanya yung kanyang aerodynamics, na kahit nga po maxi scooter siya na 400cc is talaga namang tinutukan din ng brand na ito yung features na iyon. At sa maxi scooter na to guys, makikitaan mo talaga siya ng napaka-relax na body posture, hindi lang po sa rider ha, pati po sa back ride niya. Kaya kitang-kita talaga na ang scooter na ito is talagang nakadesign para sa mga adventure ride. Kung pag-uusapan nga natin guys ang kanyang physical appearance, gustong-gusto ko nga po ang disenyo ng kanyang headlight na makikita mong napaka-aggressive. Talagang hindi basta-basta guys ang maxi scooter na ito, kasi kung makikita nyo ang kanyang physical appearance at ang kanyang bodyworks, talagang napaka-detalyado at napakaganda ng mga ginamit na materials dito, na kahit nga po sa kaliit-liit ang detalye ay talaga namang napakapulido ng pagkakagawa. Ang engine nga nito guys is meron nga pong power motion na Euro 5 compliant. Syempre talagang hindi ka na talaga mabibitin sa maxi scooter na to guys, kasi nga 400cc na nga po ang kanyang engine displacement. Pero pagdating nga po guys sa kanyang power output, talaga namang sulit na sulit din, kasi po meron nga po siyang maximum power na 26.5 kilowatts or 36.7 HP at 8,150 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 38.1 Newton meter of torque at 5,400 RPM. Sa kanyang engine nga guys na naka liquid cooled engine, talagang pwede na sa malayuan, and merong maaasahang matipid na gas dahil nga po ang kanyang fuel system is naka fuel injected na po. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga suspension, dahil alam naman natin guys na dual sport ang motor na to, ADB scooter ito. Talagang aasahan natin na meron siyang magandang mga suspension. Pag-usapan natin ang kanyang suspension sa kanyang front suspension. Sa unahan nga guys, meron siyang front suspension na gold inverted fork, na talaga namang maaasahan nating maganda ang play ng suspension na ito. At sa kanyang rear suspension na meron nga pong unique na pagkakadesign, napakaangas ng pagkadisenyo ng suspension na ito. Talaga makikita mo na pinag-isipan din talaga ng brand na Fuego ang bawat detalye ng 400cc ADB na ito. At dahil sa 400cc na nga po ang maxi scooter na ito, asahan natin guys na malakas din talaga ang makina nito, kaya meron nga po siyang mga braking system na makakaasa tayong may malakas na stopping power. Sa kanya nga pong front brakes guys, ginapitan nga po siya ng front double disc brake 295mm, at sa kanya namang rear brake is ginamitan nga po siya ng disc brake na may sukat na 240mm radial calipers. At syempre makakaasa tayo guys na meron po siyang safety features na ABS o anti-lock braking system. Kailangan talaga guys ang features na ito, lalo na kapag ang isang motor is meron nga pong mataas o malaking engine displacement. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan nga guys, meron nga po siyang sukat na 110 by 70 by 17, at sa likuran naman may sukat nga po ito na 160 by 60 by 15. Mapapansin guys na magkaiba nga po sila ng wheel size. 17 ang size sa unahan at 15 naman ang size sa likuran. At dahil adventure scooter bike nga po ito, makikita natin sa kanyang gulong na ang kanyang gulong is nakadisenyo talaga for dual sport. Samahan mo pa sa kanyang wheels na meron nga pong spoke alloy wheels, na talaga makikitaan mo guys na napakaganda ng pagkakadisenyo. Lalo nga pong naging unique ang itsura ng scooter na ito dahil din sa disenyo ng kanya nga pong mga wheels. Kung forma lang guys ang pag-uusapan ng adventure scooter bike na nasa 400cc engine displacement, talaga guys na i-recommend ko talaga ang scooter na ito. Talagang formang-forma at talagang maaasahan mo din na meron na ding mga upgraded na technology, katulad na lang po sa kanya nga pong mga ilaw na naka full LED na nga po, at sa kanya nga pong panel gauge na naka full digital na din. Gustong-gusto ko nga guys yung kanya nga pong disenyo na meron na nga po siya kaagad na nakalagay na crash guard, na if in case na matumba nga po ang motor na to or kayo is mahirod nga po siya kaagad na protection. Ang maxi scooter na to guys is talaga namang bebenta dito sa Pilipinas, dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas is recommended talaga na pwedeng pumasok sa expressway is yung mga 400cc na motor dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Fuego GT 400 ADB scooter.
CF Moto 450 NK. Yes guys, meron nga pong bagong model na nilabas si CF Moto na NK series na nasa 450cc nga po ang engine displacement, at makikitaan nga natin guys sa motorcycle na ito na talaga namang napaka-forma po. Syempre guys, talagang in-upgrade po ni CF Moto ang bagong NK 450. Sulit at talagang hindi na po siya katulad ng unang mga NK series na nasa 400cc category. Ang naked bike guys ang isa sa talaga namang sulit na category ng motorcycle, lalo na nga po sa mga big bike series. Alam naman natin guys na ang naked bike is meron nga pong komportable na riding posture, at makikitaan mo din guys na pwede din talaga sa long ride ang mga ganitong motor dahil sa mayroon din talagang malakas na power output and hindi ka mabibitin dito. Kung pag-uusapan natin guys ang looks ng motorcycle na ito, makikitaan talaga natin siya guys na merong magandang tindigan. Napaka-angas nga po ng kanyang bagong itsura na hango nga po ang kanyang headlight sa bago rin po na NK 800cc, at mapapansin guys sa kanya nga pong tail part na hawig naman po ito ng CF Moto 450 SR, yung sports bike category naman po. Dahil same engine lang po sila ni 450 SR, makakaasa ka din guys na meron po itong bulky sound dahil sa naka 270 crank nga po ang kanyang firing order na magre-resulta ng malakas na torque and syempre malakas na tunog ang kanyang exhaust. Ito nga guys is meron nga pong 449.5 cubic centimeter. Makina nito is naka crossplane twin engine na meron nga pong 270 crank firing order. Pagdating naman guys sa kanyang bore in stroke, meron nga po itong sukat na 72 by 55.2 mm, at ang kanya nga pong compression ratio is may sukat po na 11.5:1. Pagdating naman guys sa kanyang camshaft, meron nga po siyang dual overhead cam with 8 valves, and syempre guys pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected and naka liquid cooled engine. At pagdating naman guys sa kanya namang fuel capacity, meron nga po itong 14 liters at meron nga po siyang gas consumption na 23 km per liter. At tulad nga po ng nabanggit ko kanina, talagang magaan nga po ang big bike na ito na meron nga pong 165 kg sa kanya nga pong wet weight, at ang kanya nga pong frame type is ginagamitan nga po ng steel tubular. At syempre guys, isa sa pinagmamalaki nga po ng CF Moto dahil meron nga po siyang smooth na gearbox na 6-speed gearbox. Kamusta naman sa kanyang power output? Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron po siyang 49.6 HP at 9,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 39 Nm of torque at 6,500 RPM. Accurate guys para sa isang naked bike na 400cc na talaga namang malakas din po ang power output. Pagdating nga guys sa kanyang mga ilaw, naka full LED na nga po ito, and meron nga pong aggressive looking ang kanyang headlight na meron din pong maangas na tail light. Sulit nga po ang upright position ng motorcycle na ito guys, lalo na nga po yung kanyang wide na handlebar na bibigyan ka nga po ng magandang steering radius. Sa madali nga pong i-maneuver dahil din po sa malapad nga ang kanyang manibela. Pagdating naman sa kanyang mga suspension, ginagamitan nga po ng suspension ito sa unahan ng 37mm upside down fork, at sa kanya namang likuran is naka monoshock naman ang kanyang suspension. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka disc brake nga po ito sa unahan na meron nga pong 4 piston J1 caliper, at sa likuran naman is naka single disc brake din po ang kanyang braking system na meron nga pong both na dual channel ABS. At pagdating naman guys sa sukat ng kanyang mga gulong, sa unahan meron nga po itong 110 by 70 by 17, at sa likuran naman is meron nga po itong sukat na 150 by 60 by 17. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang mga dimension, meron nga po itong medyo mataas na kanyang seat height, meron nga pong 795mm, at ang kanya nga pong ground clearance is meron nga pong sukat na 155mm, and meron nga po siyang wheelbase na 1370mm. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang iba niya pa pong mga features. Meron nga po siya guys na smartphone connectivity. Ibig sabihin guys is pwede mo na nga pong i-connect ang smartphone mo dito para nga po makita mo din ang iba pang mga detalye. And syempre guys, meron po siyang features na traction control. Ang traction control guys ang tumutulong para nga po mapanatili niyang parehas po ang ikot ng mga gulong ng inyong motor. For example guys, kapag nga po nagpreno ka sa unahan, ibig sabihin hindi na parehas ang ikot ng inyong parehas na gulong. Ngayon po, ang traction control nga po ang magkakat ng power sa ECU para nga po mapanatili niyang same pa rin ang ikot ng inyong mga gulong, para nga po maiwasan ng pagka-skid, pagka-slide at pagkatumba. Magandang features po ito, lalo na nga po sa mga ganitong higher CC. Talagang makakatulong to para nga po sa safety features. Meron na din siya guys na features na multimedia controls, and syempre meron din po siyang assist sleeper clutch. Syempre guys, meron din po siya guys na TFT display sa kanyang panel gauge na talaga namang pinagmamalaki din po ng CF Moto. Dito nga guys sa TFT display niya, makikita mo lahat ng kanyang mga information. Kaya sa NK series na 450cc na model nga po ito na bagong nilabas ni CF Moto, pinapakita lang po ni CF Moto na sulit din po ang kanyang mga motorcycle na nilalabas sa market dito sa Philippine market. Ang 450 NK nga po na ito guys is nagkakahalaga lamang po ng 262,800 pesos. Kaya isa na namang sulit na big bike po ang nilabas ni CF Moto dito sa Pilipinas na talaga namang marami pong magkakagusto. Meron pong aggressive looking and syempre sulit na specs and features, tapos mura pa po ang kanyang presyo. Big bike na ito, si CF Moto 450 NK.
Fecon Motors Falcon 400cc. Ito nga guys ang bago at napaka-unique nga po na disenyo ng Fecon Motors na bago nga pong unit na 400cc na available na po dito sa Pilipinas. Saan nga ba nagmula ang Fecon Motors brand? Ito nga guys is nagmula po sa bansang China, and yes po, China bike nga po ang ating pinag-uusapan ngayon. Pero guys, hindi sila katulad ng ibang China brand na pipitsugin kung titignan. Ang Fecon Motors guys is matagal na rin po talaga may mga napatunayan pagdating sa motorcycle industry, at katulad nga po sa mga nilalabas nilang mga unit dito sa Pilipinas, sulit at magaganda din naman po talaga at talagang futuristic design, and syempre meron po silang abot kaya na presyo. Ang Falcon X400cc nga guys is matagal na pong available dito sa Pilipinas, kaya kung gusto nyo nga pong magkaroon o mag-avail ng motor na to, magtungo lamang po kayo sa mga Fecon outlet. Talaga pong makikita nyo sa personal kung gaano nga ba ka-unique ang itsura ng motor na ito. Kung pag-uusapan natin ang kanyang physical appearance guys, makikita talaga sa motor na ito na napaka-unique nga po. Meron nga po siyang mababang seat height kung titingnan, na medyo mataas ang kanyang tank, at medyo nga po bulky kung titingnan dahil nga rin po sa laki ng kanyang tangke, and meron nga pong maangas and unique na disenyo, lalo na nga po yung kanyang headlight na medyo may pagka-retro pero futuristic design na. Talaga naman makikita mo po ang kanyang headlight sa ibang mga motor ng ibang brand, katulad na lang po sa MB Agusta na meron pong pagkakahawig. Ang Falcon X400 nga guys is meron nga pong 400 cubic centimeter engine displacement, naka-parallel twin cylinder, naka-double overhead cam with water cooled nga po, and syempre guys siya po is naka 8 valves, at alam naman natin guys na solid po ang tunog ng mga naka-parallel twin cylinder. Ito nga guys ang kanyang sound check, na kahit nga po naka-stock pipe pa lang, makikita mo talaga na may buga at malakas talaga ang tunog ng kanyang makina. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 28.5 kilowatts at 9,000 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 35 Newton meter of torque at 6,500 RPM nga pala guys. Ang kanya nga po palang fuel system is EFI o electronic fuel injected. Pagdating nga po sa kanyang transmission gear, isa nga po sa pinagmamalaki ng Fecon Motors ang kanyang 6-speed 5 international standard na gearing po, na talaga namang napaka smooth nga po daw nito. And syempre pagdating po sa kanyang chassis, guys, maaasahan po na matibay po ang kanyang chassis frame. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga sukat ng gulong. Sa unahan nga meron po siyang sukat na 110 by 70 by 17, at sa likuran naman may sukat nga po ito na 150 by 60 by 17. Pagdating naman po sa kanyang braking system, sa unahan nga po ito nga po is naka dual disc, and sa likuran is naka single disc brake, and meron nga po siyang ABS. Ito pa guys ha, dual channel ABS. Ibig sabihin guys, harap and likod may ABS nga po ito o anti-lock braking system. Pagdating naman po sa kanyang suspension, sa unahan nga po ito nga po ay ginagamitan ng inverted fork na suspension, at sa likuran naman po is ginagamitan ng multi-link cadel na suspension. Upgraded na din po talaga ang 400cc nito dahil meron nga po siyang built-in na camera sa kanya nga pong unahan. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang dimension ng motor na ito. Sa kanya nga pong length, meron nga po siyang 202.5 cm, at sa kanya namang width na meron nga pong 79 cm, and sa kanya nga pong height na meron nga pong 111 cm. Ngayon guys, pagdating po sa kanyang wheelbase, meron nga po itong haba na 1095 mm, and ang kanya nga pong seat height guys is medyo mababa nga po, sakto lang po para sa height ng mga Pinoy, na meron nga pong sukat na 790 mm. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, meron po siyang sukat na 170 mm. Ang kanya nga pong curb weight is 185 kg, at pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po siyang 15 liters. Naka full LED na nga po ang kanyang mga ilaw, at isa sa pinagmamalaki nga po ng Fecon Motors is yung kanya nga pong panel gauge, na meron nga pong unique at napakagandang panel gauge na TFT display, na colorful TFT display nga po na maganda ang pagkakadesenyo. At dahil sa available na nga po ang 400cc na yan dito sa Pilipinas, alamin nga po natin ang kanyang cash price. Dito nga sa Pilipinas guys, nagkakahalaga nga po ang Falcon X400cc ni Fecon Motors ng 212,000 pesos. Sa presyo na yan guys, isa talaga na masasabi nating isa ang X400cc na
ni Falcon Motors na mura nga pong 400cc na available na po dito sa Pilipinas. May futuristic design na 400cc, samahan mo pa sa unique na nga po na pagkakadesenyo, and meron nga pong bodyworks na maganda, physical appearance na aggressive din and maangas talaga ang tindigan. Samahan mo pa sa kanya nga pong mga features na sulit din naman in engine specs, and syempre abot kaya na presyo. Talaga nga pong isa sa pinagmamalaki ng Falcon Motors ang motor na ito na i-market nga po dito sa Pilipinas. Talaga namang marami po sa ating mga kababayan ang nagkagusto din sa 400cc na ito, ang Falcon X 400cc. Pinasisiglaw din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you!